Minsan itong pitso ng manok ang hindi natin pinapansin. Tiyak pag napanood mo to ay magugustuhan mo na ang pitso ng manok. Masarap na pang appetizer, pang pulutan at pang ulam na rin. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Dalawang pitso ng manok lang yung aking gagamitin dito. Nasa 600 grams ito. Tapos bumili rin ako dito ng atay ng manok. Bali 50 pesos lang yan. Inalis ko lang dito yung kanyang buto. Inalis ko rin pala dito yung balat ng manok. Hindi naman masasayang itong mga tinanggal ko. Magagamit ko rin yan sa susunod na mga araw. Hiniwa ko lang ito sa gitna para madali lang itong maluto. At after ko naman nahugasan itong karne ng manok ay akin naman na itong tinimplahan. Naglagay lang ako dito ng pinong paminta at soy sauce. Tinuhog ko lang naman itong ating atay ng manok para madali lang yung pag-ihaw dito. Tinimplahan ko naman yan ng asin. Habang binababad ko naman ng 30 minutes yung aking tinimplahan na karne ng manok or yung pitso ng manok ay akin naman na ginayat itong ating sibuyas at pipino. O di ba kabamba, sikat na sikat ang pipino sa nakaraang mga araw. Dahil ginagawa nila itong salad, kaya hahabol din tayo. Pero sa ibang recipe ko naman ito ihahalo. After ng 30 minutes naman ng pagbababad ko dito sa ating pitso ng manok, ay akin lamang itong inihaw. Sa pag-iihaw naman ng pitso ng manok ay madali lang. Huwag nyo itong i-overcook kabamba para hindi makunat o matigas itong karne nito. Lagyan nyo lang ng kunting mantika ang inyong pinagbabaran. At yun naman ang ipapahid natin dito sa ating iniihaw na pitso ng manok para hindi maging dry yung ating iniihaw. Saglit lang yung pag-ihaw ko din dito sa ating atay ng manok at itong puso ng manok. Yung iba dito sa aking inihaw na atay ng manok ay akin lamang itong ibababad sa kalamansi. Hiniwa ko lang ito sa pinong-pino kabamba. Sa ganitong paraan ay para mas malapot yung ating gagawin mamaya. Yan, at maglalagay na ako dito ng kunting kalamansi. Pwede naman dito yung suka ang inyong ilagay kabamba. Ako ay kalamansi at nagdagdag ako dito ng kunting suka. Hiniwa ko naman sa maliliit itong natirang inihaw na atay at puso ng manok. May idea ka na ba kabamba kung ano yung aking lulutuin? For sure kung umabot ka sa panonood hanggang dito, talagang nagustuhan mo itong aking niluluto. Kaya huwag kang bibitaw, samahan mo ako hanggang dulo. Pagkahiwa ko naman dito sa atay at puso ng manok, ay ilalagay ko lang dito sa ating mixing bowl. Yan, at ang isusunod ko namang hiwain ay itong inihaw natin na pitso ng manok. Hihiwain din lang natin ito sa maninipis kabamba. Depende na lang kung anong gusto nyo na hiwa nito. Ang recipe pala na ito ay bagay na bagay sa mga taong umiiwas sa karne ng baboy o kaya hindi kumakain ng karne ng baboy. Tulad ng mga kapatid nating mga Muslim o kaya yung mga health conscious dyan. Kaya hindi lang sa manginginom ang recipe na ito. Yan, at natapos ko nang hiwain yung ating inihaw na pitso ng manok. Kaya ang gagawin ko na dito ay akin na itong titimplahan. Nilagay ko na dito yung aking hiniwa na pipino. At sinunod ko na rin dito yung ating pinong paminta, kunting asin at itong sili. Kunting asin lang yung aking nilagay dito dahil tinimplahan ko na kanina itong ating inihaw na pitso ng manok at itong atay ng manok. I-adjust nyo na lang yung lasa nito kung kinakailangan. Kaya huwag nyo itong kalimutang tikman kabamba. Nilagay ko na rin dito yung ating sibuyas at yung natitira pang kalamansi juice. At itong ating mayonnaise. Panghuli kong nilagay yung aking binabad kanina na atay ng manok sa kalamansi at suka. Yan ang kumpletos ricados ng ating recipe. Alam nyo na ba ito kung ano ito kabamba? Simpleng chicken dinakdakan lang ito kabamba. Nilagyan ko lang ito ng pipino. Kaya parang pinaghalong dinakdakan at kinilaw na pitso ng manok. O di ba kabamba, itsura na pailang makapakata yun. Masarap at mas mura pa ito kaysa sa regular na dinakdakan na alam natin. Kaya sa mga kalalakihan dyan, magbukas ka na ng pulang kabayo dahil yun ang perfect partner nito. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood kabamba. See you sa aking next cooking vlog.